Aries. This is your reading for the month of April 2024. Ano yung mga dapat mong malaman or yung mga pwedeng mangyari ngayong kabuuan ng April. Ayan. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na, nag-like and follow sa ating Facebook and YouTube. Sa mga bago, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Personal readings, pumunta kayo sa aking official na Facebook page at doon po kayo mag-send ng private message kung balak ninyong mag-book or mag-inquire tungkol sa personal reading services natin. Kunin muna natin yung mga oracle messages mo. Ano tong mga energy surrounding you, Aries, ngayong April. Spirit means pwedeng pagiging spiritual. So, pwedeng mas balanse yung buhay mo this April. Nababalanse mo yung oras mo, yung iyong commitment pagdating sa trabaho, mga gawain, mga personal and spiritual, no, like pag-worship, devotion, prayer. Ayan. So kumpleto ka, no, pagdating sa mga practical na gagawa mo, and then pagdating sa spiritual na i-commit mo rin yung sarili mo. You also have fertility. This is pagiging pagiging creative. Sabihin na natin, pwedeng iba, nandito kayo sa moment na napaka-fertile ninyo. Ito yung best time kung gusto nyo mag-try na magkaroon ng baby. Pwedeng napaka-fertile netong panahon na to. Ibig sabihin, kumbaga sa lupa, mataba. No? Maganda yung mga magiging resulta or very abundant, no? Very productive, pwedeng maraming ma-accomplish. This is the best time na gawin yung mga gusto mong gawin kasi mag-yield ng magagandang results, no? May mga rewards. Persistence, siguro may mga challenges na kailangan magpursige ka ngayong April. Kailangan dagdagan mo pa yung yung effort, yung pushing power, yung patience, no? And commitment mo doon sa mga kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung maximum potential or yung magandang outcome. Star card, Death card. So, merong Aquarius energy. Aquarius energy and Capricorn energy. Scorpio energy. Sorry. Correction. Death card is bakit ba Capricorn ako ng Capricorn? Why do I keep saying Capricorn? Scorpio, correction. Aquarius, Scorpio. And another sign, pwedeng Taurus, Virgo, or Capricorn, no? Earth sign. Star card. Wow! So, ito na yung time na pwede mo nang ma-achieve itong mga goals mo or yung isa sa mga wishes mo. Gusto mong makamit, Aries, no? So, wag ka lang mawalan ng pag-asa. Wag kang mawawalan ng pag-asa rito. At ayan, yung persistence nga. Kailangan consistent ka, magpursigi ka. Sabi ko lang, push mo lang, 'di ba? Wag kang hihinto, wag kang magi-give up. Gawin mo, give it your best shot, kumbaga, no? Star card kasi baka may matutupad na rito ngayong bandang April, no? So meron naman tayong 30 days sa April para dito sa iyong wish na pwedeng mangyari. May endings and new beginnings para sa iyo.
No, pwedeng iba sa inyo, magtatapos na yung paghihirap ninyo. Magkakaroon na kayo ng panibagong pag-asa kasi ayan sumisikat ang araw. No, kumbaga, another day, another opportunity, another chance. So, pwedeng this is another chance pagdating sa inyong career, sa negosyo, or sa personal relationships. No? Ayan, mabibigyan kayo uli ng pagkakataon na magsimula, panibago, no? Panibagong chapter, clean slate, no? May reset. Kung merong nagtatapos dito, meron naman paparating sa iyong bagong opportunity. King of Pentacles, this is a sign of stability. So, nakikita ko, meron ka ditong si Arian Rods, Arian Rod, wag nyo naman ako i-bash. Hindi ko alam kung sinong goddess. Hirap basahin. Fertility kasi, di ba, sabi ko, ito yung perfect timing to create. No? May manifestation dito ng pagiging masagana and may mga ma-accomplish ka. No? Kaya nakikita ko magiging stable kung ano man yung tinutukoy dito sa financial, sa kabuhayan mo, sa negosyo. Or maging sa relationship, meron pinapakita ritong stability. Or yung tipong you have enough money for your needs, no? Ayan, meron kang sapat. Dahil nakikita mo naman yung coin na hawak-hawak ni King of Pentacles. So, stable pagdating sa kabuhayan, sa financial, sa career. Tignan naman natin yung love life mo. May mga bagay dito sa love life mo, Aries, na maganda, hayaan mo na lang. Bitiwan mo na muna yung yung control mo dito. No? Ayan, allow the situation to unfold naturally. Huwag mo munang pangunahan. Hayaan mo lang yung natural course ng sitwasyon. Okay? Do not attempt to control. Yun yung sinasabi dito. Kumbaga, leave it alone lang muna. Hayaan mo mag-unfold ng natural kung ano yung mga dapat mangyari dyan. Okay? Huwag mong diktahan, huwag mong pigilan, huwag mong kontrolin. Law of attraction, you have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. Diba? Let go of control. Kasi darating at darating sa iyo ng kusa kung ano inaasam mo. Inaasam mong person or inaasam mong mangyari dito sa relationship mo. Kung talagang para sa'yo yan. Hindi mo kailangang habulin, puwersahin, kontrolin, no? Hindi mo kailangan ma-stress. Kumbaga, kung talagang para sa'yo, kusang mangyayari, kusang darating, no? Ano man yung tinutukoy dito? Person man yan or yung mga gusto mo mangyari in a relationship. Engagement, baka yun yung tinutukoy. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. So, whether actual na engagement to, whether aloking ka na ng kasalan or kung ano man, basta meron ditong pagle-level up. Meron ditong sign na mas nagiging mas seryoso, mas malalim na yung relationship ninyo, yung feelings ninyo sa isa't isa. At pagdating naman sa iyong closing messages, tignan na natin. Expand your horizon. So, diba, this is a very fertile na timing para sa iyo, no? Huwag kang matakot mag-take ng risk ngayon. I-try mo ito kasi maraming magagandang bagay, opportunities out there. And makakamtan mo lang yan kung ikaw ay susubok, makikipagsapalaran.
Okay? O willing ka na i-leave yung comfort zone mo. May mga naghihintay sa iyo doon. Expanding. So, pwedeng yung iba nag-e-expand na talaga yung career ninyo, yung negosyo ninyo. Malawak yan. Kung ano yung natatanaw mo, ganun din kalaki yung possibilities mo. No? So, don't be afraid to explore, to try, do things, or wag kang matakot na mag-leave sa comfort zone mo. No? Kasi hindi mo alam, may magaganda na naghihintay sa iyo. Only kung kikilos ka, no? Susubukan mo. Hindi mo malalaman unless you try. Clear the past, heal the present. Let go of the past para magkaroon ka na ng healing dito sa iyong present. The more na nakakapit ka pa rin doon sa nakaraan, the more lang na lumalalim yung sugat mo, tumatagal sa iyo. Instead na mai-release mo yan, dapat naghilom na yan. Diba? Kasi kung i-accept mo yan, and may re-release mo na siya, unti-unti na magsisimula yung paghilom ng sugat. Okay? So, ito yung mga nakita nating energies para sa iyong April 2024, Aries. Take care and God bless.